May ibang mga lalaki na muling nagkatawang tao sa ibang mundo na may mga maalamat na espada o dugo ng dragon, pero paano ako? Nagising ako sa isang kalawangin na barkong pangkargamento sa gitna ng isang patay na karagatan kasama ang 24 na sumisigaw na babae. 40 degree na ang temperatura, wala kaming pagkain, wala kaming tubig, at malinaw na nakasaad sa asul na panel sa paningin ko, mga punto ng pagmamahal, 0 oras hanggang sa matinding dehydration, 18 oras. Nakakabingi ang ingay. 24 na batang babae ang nagpapanik sa napakainit na kubyerta. Sinuri ko sila. Ang ilan ay nakasuot ng medical scrub, ang iba ay pang-opisina, ang ilan ay nakasuot ng athletic wear. Iba't ibang uri ng kasanayan, nakasalukuyang ganap na paralisado dahil sa hysteria. Ako lang ang lalaki. Sa sitwasyon ng kaligtasan, ang minorya ang nagiging dahilan ng pagkakasala. Isang batang babae na nakasuot ng punit na damit na gawa sa mga taga-disenyo ang humakbang paharap. Zhao. Nakilala ko agad ang tipo ng babae, mayaman, may karapatan, sanay magbigay ng utos. Ikaw, sigaw niya, sabay turo sa akin gamit ang isang maayos na daliri. Dinakip mo kami. Talian mo siya hanggang sasabihin niya kung nasaan kami at ibigay sa amin ang tubig. Nag-iba ang tingin ng mga tao. 24 na peres ng desperado at galit na mga mata ang nakatitig sa akin. Kung magiging pisikal ito, magpapayat ako. Tumitimbang ako ng 70 kilo. Isang grupo ng mga takot at uhaw na babae ang magwawara sa akin. Hindi ako nakikipagtalo. Ang pakikipagtalo ay nagsasayang ng kalorya. Ang sistema lang ang sandata ko, pero sa ngayon, wala itong silbi. Ito ay isang sistema ng pagmamahal. Ngunit narito ang punto, hindi nito tinatanggap ang mga peking damdamin, takot, o pag-arte. Para makakuha ng puntos, kailangan talagang makaramdam ng pasasalamat, paghanga, o pagmamahal ang isa sa mga babaeng ito para sa akin. Sa ngayon, gusto nila akong ibato ng labis. Imposible silang akitin sa matematika. Kailangan ko ng pakinabang. Tinalikuran ko si Zhao at naglakad patungo sa kalawangin na hatch sa ibaba ng kubyerta. Huwag niyo siyang hayaang makatakas, sigaw ni Zhao, ngunit ang pag-aatubili ang nagpapanatili sa kanila sa itaas na kubyerta. Mabuti. Hayaan silang maghurno sa ilalim ng araw. Ang ibabang kubyerta ay isang pugon. Sinuri ko ang silid ng makina. Patay na ang mga makinarya. Pero gumagana pa rin ang pangunahing pisika. Ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng inihaw na metal na katawan ng barko at ng mas malamig na dagat sa ibaba ay lumilikha ng kondensasyon. May nakita akong sirang tubo ng coolant sa pinakamadilim na sulok. Patak-patak, ang malabong tubig ay bumabagsak sa kinakalawang na uka. Pinunit ko ang manggas ko, ibinabad ito sa poodle, at piniga ang likido sa isang walang laman na plastik na takip ng langis na nakita ko sa sahig. Kalahating tasa. Marumi ito, mainit, at parang kalawang ang lasa, pero basa. Wala akong affection points, ye. Ang pinakamurang item sa system store ay isang basic food ratio, at nagkakahalaga ito ng 2 ye. Kailangan ko ng transaksyon. Umakyat ako pabalik sa nakasisilaw na araw. Agad na hinarangan ni Zhao ang aking daan, nang makita niya ang takip sa aking kamay. Ano yan? Ibigay mo na sa akin. Ngayon na. Tiningnan ko siya. Kung ibibigay ko sa kanya, iisipin niyang tinakot niya ako para gawin yon. Walang tunay na pasasalamat. Walang li. Ito ay magiging isang mapaminsalang pamumuhunan. Nilagpasan ko lang siya, hindi pinansin ang kanyang galit na pagbuntong hininga. Sinulyapan ko ang karamihan. Kailangan ko ng isang taong nasasaktan. Isang taong nakakaintindi sa lubos na kahalagahan ng kalahating tasa ng tubig na ito. Nahagip ng aking mga mata ang isang batang babaeng nakasiksik sa bakal na rehas. Hindi pa siya sumigaw kahit minsan. Pumutok ang kanyang mga labi, walang laman ang kanyang mga mata at pagod na pagod. Lin. Lumapit ako at lumuhod sa harap niya. Hindi ako umimik. Iniabot ko lang ang kinakalawang na takip. Napaigtad siya habang nakatingin mula sa maruming tubig patungo sa mukha ko. Inaasahan niya ang isang kondisyon. Uminom ka, mahina kong sabi. Tinanggap niya ito nang nanginginig ang mga kamay at ininom ito ng isang lunok. Umubo siya ng malakas, ngunit epektibo ang basang pakiramdam. Tumingala siya sa akin. Hindi nang may takot. Hindi nang may paghihinala.
kundi ng may wagas at walang bahid na ginhawa. Target, Lin emosyon, tunay na pasasalamat. Positibo 1-0 puntos ng pagmamahal. Kabuang balanse 1-0 Li. Sa wakas, binuksan ko ang system interface. 1-0 Li. Ang rasyon ng military en route ay nagkakahalaga ng 2 Li. 10 binawasan ng 2 ang natitira sa akin na 8. Binili ko ito. Isang matibay at berdeng bloke ng plastik ang bigla na lang lumitaw sa aking walang lamang kamay. Agad na tumigil ang sigawan sa kubyerta. Mabigat ang katahimikan. Natigilan ang 24 na batang babae, nakatitig sa imposibleng bagay na nasa kamay ko. Napaawang ang bibig ni Zhao. Pinunit ko ang pakete. Naamoy ko ang maalat na amoy ng naprosesong karne ng baka. Makinig ka sa akin, sabi ko, ang boses ko ay parang dinadala sa gitna ng pagod. Hindi kita dinala rito. Pero ako lang ang dahilan kung bakit hindi ka mamamatay sa gutom. Sinuri kong muli ang sistema. Ang barko ay parang kabaong na metal. Wala tayong mga kagamitan at espasyo. Kailangan natin ng lupa. Kumikinang ang core module na kailangan ko sa interface. Module 1, pangunahing pagtawag sa isla. Halaga, 8 Li. Bilhin mo, utos ko sa isip. Balance, 0 Li. Nanginginig ang karagatan. Hindi ito alon. Ito ay isang malakas na lindol na nagmumula sa kailaliman. Muling sumigaw ang mga batang babae, nakakapit sa riles, habang marahas na umuuga ang napakalaking barkong pangkargamento. 100 metro mula sa aming daungan, kumukulo ang itim na tubig. Pumupunit sa ibabaw ang matutulis na abuhing bato, kasunod ang makakapal at hindi natural na berdeng baging at maputlang mga puno. Isang napakalaking tipak ng lupa ang pilit na umaahon sa dagat, na nagdulot ng malakas na alon na humahampas sa kinakalawang na katawan ng ating barko. Umungol ang barko, tumagilid ng napakalakas, at bumangga sa bagong hubog na baybayin. Tumutunog ang metal sa bato. Hindi kami nakaground. Pinunasan ko ang tubig alat sa aking mga mata. May lupain tayo. Pero habang tinitingnan ang madilim, masukal, at matayog na gubat ng isla sa harap natin, isa lang ang alam ko. Anumang nakatago sa mga punong iyon ay mas mahalaga kaysa sa 10 puntos para mabuhay. Sa wakas ay tumigil na ang paggiling ng metal sa bato. Ang barko ay nakahilig sa 15 degree na anggulo, mahigpit na nakasuksok sa mabatong baybay ng bagong isla. Nakatayo ako sa kubyerta, nakahawak sa kinakalawang na rehas. Hindi ito paraiso sa tropiko. Malupit ang isla. Ang matutulis at maitim na batong obsidian ay tumusok sa baybay na parang mga bali ng ngipin. Sa kabila nila, isang masukal na gubat ng maputla at kulay abo na mga puno na may dilikas na makakapal at malalaman na mga dahon ang nakausli sa init. Ang 24 na babae sa likuran ko ay tahimik na walang ekspresyon. Pansamantalang nalampasan ng pagkabigla ng isang isla na marahas na bumangon mula sa karagatan ang kanilang takot. Pero hindi nakakasunog ng kaloris ang pagkabigla. Ang takot ang nakakasunog. At di magtatagal, magugutom na naman sila. Binuksan ko ang system interface. Balance, 0 Li. Ako na ang nagkwenta. Ang isang pangunahing rasyon ng militar ay nagkakahalaga ng 2 Li. Para makakain ng 25 tao, kailangan ko ng 50 Li kada araw. Para lang mabuhay. Sa ngayon, tuluyan na akong nalugi. Kung hindi ako makakahanap ng bagong mapagkakakitaan, lahat tayo ay magugutom bukas. Isang maliit na notification ang kumurap sa sulok ng aking paningin. Target, Lin emosyon, nagtatagal na pasasalamat. Passive income na nabuo, panandang pandagdag 1 Li kada oras. Lumingon ako. Nakaupo si Lin malapit sa hatch, hawak ang walang laman na plastik na takip na ibinigay ko sa kanya. Pinagmamasdan niya ako, nagtitiwala sa akin. Mabagal ang pag-agos ng puntos, pero panimula na ito. Huwag kang tumayo lang dyan. Binasag ng boses ni Zhao ang katahimikan. Nakabawi na siya ng lakas ng loob, kahit na ang kanyang damit na may disenyo ay may bahid na ng kalawang at asin. Nakarating na tayo sa lupa. Bumaba ka roon at maghanap ng hotel para sa atin, o telepono, o pagkain. Ikaw ang nagpatawag nitong tambak na lupa, di ba? Bumulong ang ilan sa ibang mga batang babae bilang pagsang-ayon. Ang ilan ay nakatingin sa kakaibang malalaman na mga dahon ng gubat.
Isang batang babaeng nakasalamin, parang estudyante ng biology, ang sumulyap sa mga puno. Ang mga dahong iyon mukhang makatas. Parang alo. Baka may tubig. Kung gayon, kunin mo na sila, utos ni Zhao sa kanya. Walang gumagalaw, sabi ko, pinuputol ng boses ko ang maalinsangan na hangin. Humarap ako sa kanila. Hindi ito resort. Hindi namin alam ang ecosystem. Hindi namin kilala ang mga mandaragit. Bago pa man makapagtalo si Zhao, isang napakalaking anino ang bumagsak sa gilid ng gubat. Ang mga maputlang puno ay nabali na parang mga tuyong sanga. Ang malakas na dagundong ng mga yabag ay umalingaw sa bakal na katawan ng aming barkong nakasadsad. 3 figura ang lumitaw mula sa hanay ng mga puno. Para silang humanoid, ngunit doon na nagtatapos ang kanilang pagkakatulad. Mahigit 3 metro ang taas nila. Ang kanilang balat ay kulay ng gasgas na granite, makapal at walang buhok. Mga kalamnan na parang mga kable na bakal ang nakatali sa ilalim ng kanilang laman. Nakasuot sila ng punit-punit na mga balakang nagawa sa balat ng malalaking halimaw, at sa kanilang mga kamay, hawak nila ang mga purong palakol na gawa sa mga malalaking bato na itinali sa mga puno, mga higante. Nabasag ang katahimikan sa kubyerta. Isang sama-sama at nakakakilabot na sigaw ang umalingaw mula sa mga kababaihan. Sumabog ang takot. Nagtakbuhan pa atras ang mga batang babae, nagkakatampuhan, sinusubukang magtago sa likod ng mga kinakalawang na bentilasyon at mga container ng kargamento. Isang pulang babala ang sumilay sa aking paningin. Babala, mataas na konsentrasyon ng takot ang natukoy sa 23 na kalahok. Nababarad ang new generation mula sa mga kalahok na ito. Nangibabaw ang takot kaysa sa pagmamahal. Naku! Takot ang kalaban ko. Kung takot sila, hindi sila makakabuo ng puntos. Kailangan kong pigilan ang pagkataranta na ito ngayon din. Ikiniling ng nangungunang higante ang kanyang malaking ulo, pinakinggan ang mga sigaw. Itinaas niya ang kanyang palakol na bato at nagpakawala ng isang malakas at nakabibinging dagundong na nagpatunog sa mga bintana ng barko. Mabigat siyang humakbang patungo sa katawan ng barko. Isang hampas lang ng palakol ay maaaring gumuho sa kinakalawang na bahagi ng barko. Dumalo ka sa likuran ko, sigaw ko, sabay lakad papunta sa gilid ng sirang rampa pababa sa mga bato. Tumimbang ako ng 70 kilo. Wala akong mga armas, walang baluti, at walang pisikal na lakas para labanan ang isang 3 metrong halimaw. Pero may utak ako, at mayroon silang teknolohiyang mula sa panahon ng bato. Tiningnan ko ang aking balanse. 3 oras na ang lumipas simula nang umangat ang isla. Balance, 3 li. Binuksan ko ang system store. Kailangan ko ng tactical advantage, isang bagay na manipulado sa primitive psychology. Nag-scroll ako sa mga sandatang hindi ko kayang bilhin at nakita ko ang seksyon ng mga gamit. Pagbili, magnesium flash grenade, civilian grade. Halaga, 2 li. Pagbili, plastic lighter. Halaga, 1 li. Kumpirmahin, bulong ko. Balance, 0 li. Isang maliit na silindrong canister at isang murang pulang lighter ang nahulog sa aking mga bulsa. Naglakad ako pababa sa nakahilig na rampa na bakal habang tumatapak sa madilim na mga bato. Nasunog ang aking sapatos dahil sa init ng isla. Tumayo ako sa pagitan ng napakalaking barkong metal at ng 3 paparating na higante. Tumigil ang pinuno. Tumingin siya sa akin, ang kanyang malalalim at itim na mga mata ay puno ng primitibong pagkalito. Maliit lang ako para sa kanya. Isang kulisap. Ngumisi siya, itinaas ang kanyang napakalaking palakol na bato, at naghandang durugin ako. Ipikit mo ang mga mata mo, sigaw ko sa barkong nasa likuran ko. Hinila ko ang aspili sa granada ng magnesyo, at inihagis ito ng direkta sa makakapal at hubad na paa ng higante. Agad kong tinakpan ang aking mga mata ng aking mga kamay at inikot ang aking ulo. Isang nakasisilaw at nakapangingilabot na kislap ng puting liwanag ang sumiklab sa dalampasigan. Ito ay kasinliwanag ng isang maliit na araw. Umungol ang higante, hindi sa galit kundi sa purong sakit. Umalinggaw sa hangin ang tunog ng isang mabigat na palakol na bato na tumatama sa mga bato. Iminulat ko ang aking mga mata. Lahat ng 3 higante ay natutumba pa atras, nakahawak sa kanilang mga mukha, ganap na nabulag ng modernong kislap ng kemikal. Ngayon para sa ikalawang yugto. Mahika. Dali-dali akong pumulot ng isang tuyot at maputlang sanga na naputol sa gilid ng gubat.
Kinuha ko ang pulang lighter sa bulsa ko at pinaandar ito. Nagliyab ang maliit na apoy. Itinapat ko ito sa mga tuyong dahon ng sanga. Agad itong nagliyab na may matingkad na kulay kahel na apoy. Kinuskos ng higanteng pinuno ang kanyang mga luhaang mata, unti-unting lumilinaw ang kanyang paningin. Ang unang nakita niya ay ako, ang maliit at mahinang nilalang, na nakatayong hindi gumagalaw, may hawak na apoy sa aking kamay nang hindi nasusunog. Para sa isang sinaunang kaisipan, ang apoy ay buhay. Ang pagkontrol sa apoy ng walang dahilan ay isang pagkadiyos. Nakatitig ang higante sa lighter, pagkatapos ay sa nasusunog na sanga, pagkatapos ay sa aking kalmadong mukha. Hindi niya alam na plastik at buten pala yon. Tanging ang mga elemento lamang ang kanyang nakikitang may ganap na kontrol. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang dalawa pang higante na kumukurap-kurap pa rin sa pag-aalis ng pagkabulag. May ungol siyang mabagsik at paos. Dahan-dahan, ang 3 metrong taas na halimaw ay lumuhod sa matutulis na bato, iniyuko ang kanyang ulo. Sumunod ang dalawa pa. Hindi sila sumalakay. Ngunit hindi rin sila umalis. Naupo sila nang magkakrus ang mga paa sa baybayin, inilalagay ang kanilang mga palakol na bato sa lupa sa harap nila, na epektibong humaharang sa tanging daan papasok sa gubat. Ito ay isang pagkubkob. Ligtas kami sa ngayon, ngunit nakulong kami. Hinipan ko ang nasusunog na sanga at bumalik sa barko. 24 na babae ang nakatitig sa akin mula sa rehas. Bahagyang nakanganga ang kanilang mga bibig. Nawala ang takot, napalitan ng lubos na pagkabigla. Napanood lang nila akong paluhodin ang 3 halimaw gamit lamang ang liwanag at isang maliit na apoy. Isang notification ang tumunog sa isip ko. Target, lean emosyon, malalim na paghanga at lubos na pagtitiwala. Ang passive degeneration ay tumaas sa 3 li kada oras. Target, 4 na estudyante ng medisina. Emosyon, profesional na paggalang sa pamamahala ng krisis. Positibo 20 li. Target, 3 inhinyero. Emosyon, kuryosidad at gumaan ng loob. Positibo 15 li. Kabuang balance, 35 li. Pinayagan ko ang aking sarili na ngumiti ng bahagya. Bumabangon na ang ekonomiya. Naglakad ako pabalik sa rampa na bakal papunta sa kubyerta. Nakatitig sa akin si Zhao, ang kanyang arogante na maskara ay basag na basag. Ano-ano ka ba, bulong niya. Ako ang taong bumubuhay sa inyo, malamig kong sabi, habang nakatingin sa buong grupo. Ang mga halimaw sa labas ay primitibo, pero hindi sila hangal. Wala tayong pagkain, walang tubig, at nakulong tayo sa bangkang ito. Kung gusto mong mabuhay sa gabi, tapos na ang oras ng paglalaro. Itinuro ko ang babaeng nakasalamin na nagsalita kanina. Ikaw. Estudyante ka ba ng biology? Nauutal niyang sabi. Chen ang pangalan ko. Mabuti, Chen. Ikaw ang namamahala sa mga halaman. Gusto kong alamin mo kung ang mga matatabang dahon na iyon ay nakakalason ng hindi umaalis sa barko. Humarap ako sa iba. Sino rito ang may pagsasanay sa medisina? 4 na batang babae ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Kayo ang mga mediko. Lusubin inyo ang infirmary ng barko. Tipunin inyo ang lahat ng benda, tableta, at patak ng iodine na mahahanap ninyo. Pagkatapos ay tiningnan ko ang isang grupo ng mga batang babae na nakasuot ng praktikal na sapatos at maong. May mga inhinyero o arkitekto ba? 3 batang babae ang humakbang paharap, mukhang kinakabahan, ngunit nakapokus. Ikaw ang aking mekaniko. Patay na ang barkong ito, ngunit puno ito ng metal, mga tubo, at mga kable. Maghanap ka ng kahit anong magagamit natin bilang sandata o kagamitan. Kailangan natin ng mga sibat, kailangan natin ng mga lubid, at kailangan natin ng isang pandepensang perimeter. Sa wakas ay tumingin ako kay Zhao. Napaigtad siya ng matitigan ko. At ikaw, sabi ko sa kanya. Dahil mahilig kang mag-utos, ikaw ang bahala sa inventaryo. Bilangin mo ang bawat piraso ng pagkain at patak ng tubig sa barkong ito. Magsinungaling ka sa akin tungkol sa isang cracker, at ikaw ang unang itatapon ko mula sa barkong ito. Walang nakipagtalo. Ang takot sa mga higante sa labas, kasama ang mga imposibleng bagay na nakita nilang ginagawa ko, ay nagtatag ng isang bagong hierarkiya. Tiningnan ko ang system panel ko. 35 li.
Hindi pa ito sapat para makabili ng translator module, pero sapat na ito para makabili ng ilang basic tools para sa bago kong workforce. Wala akong maalamat na espada o dugo ng dragon. Pero mayroon akong 24 na desperado at bihasang babae, isang sistemang tumatakbo batay sa kanilang tiwala, at isang islang dapat sakupin. Panahon na para magtayo ng base.